Buenos tardes mga amigos, mga amigas, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay Miyerkules, ika-27 ng buwan ng Nobyembre. At napakainit ng ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha, ang kapalit ay napakatinding sikat ng araw, no? Pag lumabas ka, parang tinutusok ng karayom ang iyong balat sa init ng panahon. Okay, so ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa supwenang inilabas ng National Bureau of Investigation laban sa ating incumbent Vice President na si Sara Duterte. Ito ay nirelease at sinerve na sa Office of the Vice President kaugnay ng pagbabanta ng Vice President sa buhay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang may bahay at maging doon sa Speaker of the House of Representatives. So medyo may kaseryosohan ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo at ng kanyang may bahay. Ito ay hindi dapat binabalewala. Ito ay kinakailangang bigyan ng immediate action ng ating mga law enforcement agencies. Kung kaya't ng NBI ay kumilos at agad-agad nag-issue ng subpoena laban kay Vice President Sara Duterte. At sa Biyernes nga, itong darating na Biyernes ay magkakaroon ng hearing upang pag-usapan kung meron bang probable cause or reasonable certainty of conviction. At kapag napag-alaman na meron ngang sapat na dahilan at ebidensya, diyan malalaman natin kung ano ay mga susunod na hakbang ng National Bureau of Investigation. Naitapik natin to sapagkat ako'y nanood kaninang umagang-umaga habang nagkakapis doon sa channel ni Top 1 Alpha na pagmamay-ari ni Randy Nabayra. No, nanonood ako dito sa channel ni Randy sapagkat itong si Randy ay board top notcher to ng board exam niya. No, nag-exam siya sa criminology board examination, nag-top to. So definitely magaling to, lalo na pag ang pinag-uusapan ay tungkol sa criminal law, rules of criminal procedure, basta may kinalaman, no, sa batas ng krimen. Okay, so ako din, nung nag-aaral ako sa law school, pangarap ko maging bar top notcher. Kaya nga lamang, hindi tayo sinuwerte at ang ating nakuhang grade ay napakaganda naman. Pero pwedeng ihanay sa mga nag-top 10 sa bar. So, dahil si Randy daw ay nababasat ng mga trolls, no, ng mga DDS. DD shit daw ba yon? At sinasabing bobo or blah blah blah, bayaran. At sa akin din, pag dumadami pala ang subscribers mo, dumadami din yung trolls at nagbabas sa'yo. So ngayon, nakakaranas na din ako ng mga basher sinasabing walang laman yung sinasabi, ulol, bugok, sorry for the words at sinasabing bobong abogado, walang kwenta, walang sense ang sinasabi. So siguro dapat sabihin natin na bawat subject matter na pag-uusapan natin, ano kaya yung grade ko dun sa bar examination? Katulad ngayon, ang pag-uusapan natin is about subpoena, no? About warrantless arrest, about the rights of the accused, no? So it's about constitutional law and criminal, the rules on criminal procedure. Tsaka ito kasing rules of criminal procedure ay under the remedial law. Yung remedial law, isa yan sa pinakamahirap na subject pag kumuha ka ng bar exam. Under niyan yung rules of evidence, rules of civil procedure, special proceedings, no? At kasama na nga yung rules of criminal procedure. Napakahirap na subject na yan. So, dyan sa constitutional law, ang grade ko dyan is 90.34% sa bar examination. Siguro naman mataas na para sa inyo, mga DD shit at mga trolls. At since ang pag-uusapan natin tungkol sa warrantless arrest under the rules of criminal procedure, under yan ng remedial law na napakahirap na subject sa bar examination, ang grade ko dyan is 83.43%. Something like that. Doon may ikot. Sa, siguro hindi lang ako sigurado sa 0.43 or 0.34. 83.34% sa remedial law.
So, pwede naman nating ihana yung ating grado sa bar examination doon sa mga pumasok sa top 10 sa bar examination. So, siguro naman hindi nakakahiya na sabihin. So, yung mga trolls, yung mga DD shit na nagsasabing tayo ay walang pointang magpaliwanag, ay siguro naman yung ating grado sa bar examination ay magsasabing tayo ay may karapatan na mag-lecture dito at magpaliwanag tungkol sa mga batas na may kinalaman sa ating konstitusyon, sa remedial law, sa rules of criminal procedure, civil procedure, rules of evidence. No? So, tigil-tigilan nyo yung kakabas ninyo. At shout out dun sa aking mga kaklase sa NBI na nagpa-follow din pala dito sa aking YouTube channel. At sabi nga nila sa akin, Rene, para kami nagre-refresher dito kapag napapanood ka namin sa YouTube channel, no? Kahapon nga napanood ko, ini-interview siya sa Channel 2 at sa Channel 5, no? Tungkol dito sa issuance of Buena. Okay, bahala na kayo kung sino yung kaklase ko na yan. Okay, going back to the principle of exigent circumstances. Alam niyo po, ito ay patungkol sa isang sitwasyon na kung saan ang mga law enforcement agencies, katulad ng NBI, CIDG, or PNP, ay kinakailangang kumilos agad-agad. There must be an immediate action on the part of the law enforcement agencies to prevent the danger na pwedeng kaharapin ng ating Pangulo na kung saan may banta sa kanyang buhay, banta sa buhay ng kanyang may bahay, banta laban sa buhay ng Speaker of the House of Representatives. Sa sitwasyon na ganito ay pinapayagan ng batas na ang isang law enforcement agency ay pwedeng umaresto ng isang tao na walang warrant of arrest kung siya ay nagbitaw ng pagbabanta laban sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas. A threat is a true threat, and a threat is considered a consummated crime. Kapag yan ay ginawa mo sa isang napakataas na opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na kung yan ay ang posisyon ng presidente, kinakailangang umaksyon ng madalian ang isang law enforcement agency upang maiwasan ang posibleng kaharasan na mangyari sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung may danger, kailangan talaga. May imminent danger against the life of the President. And therefore, you can make use of the principle of exigent circumstances. Alam nyo kasi dito sa Pilipinas, may sinusunod tayo sa ilalim ng ating saligang batas, particularly Article 3, Section 2, na kung saan no person shall be arrested without a valid warrant of arrest issued by the competent authority. Except in certain conditions, siyempre. At dito pumapasok yung principle of exigent circumstances. At sinasabi nga, sa ilalim ng Section 5, Rule 113 of the Rules of Criminal Procedure, sinasabi dito, isinasalarawan ng patakarang ito na ang ating mga law enforcers ay pinapayagan ng ating batas na arestuhin ang isang tao sa ilalim ng tatlong sitwasyon nang walang warrant of arrest. Ang tatlong sitwasyon na binanggit, isinalarawan sa batas na to ay yung number 1, in flagrante delicto. O kung yung tawagin natin, caught in the act. Kung ikaw ay nakagawa ng isang krimen at nakita ka, you actually committed the crime, you are actually committing the crime, or you are about to commit the crime, then an arrest without a warrant may be effected by the authorities or even a private citizen. Pangalawang sitwasyon, yung hot pursuit
Kung ang isang arresting officer or a private individual has personal knowledge that you have just committed the crime, then a warrantless arrest is permitted. Ang pangatlong sitwasyon, kung escape ka, tumakas ka no, sa kustodiya ng mga otoridad, abay, walang warrant na yan. Warrantless arrest yan. Pwede kang arestuhin. So ito yung mga pagkakataon na pwedeng arestuhin ang isang tao without a warrant of arrest issued by a competent authority. Although yung exigent circumstances na yan ay nagbibigay sa ating mga may kapangyarihan na arestuhin ng walang warrant ang mga tao, ito ay may limitasyon na itinadhana ang ating batas dito. Sapagkat sinasabi ng ating batas na dapat yung arresting officer has the personal knowledge. No? Meron dapat direktang personal na kaalaman ang arresting officer. Hindi ito dapat batay sa isang hearsay evidence o sa isang impormasyon na hindi naman na-validate ng tama ayon sa ating batas. And also, the arrest must be made within reasonable time. Hindi po pwedeng palawigin ng mahabang panahon bago isagawa ang isang pag-aresto sapagkat mawawalan ng bisa ang implementation of this principle of exigent circumstances. Dahil kapag ito ay nakarating sa ating hukuman, yung pag-aresto sa isang tao ng walang warrant ay pwedeng ipawalang bisa ng ating hukuman kung ito ay hindi sumunod sa mga alituntunin na itinatadhana ng ating batas. So kaya pag hindi sumunod yung arresting officer dun sa mga procedure at rules na aking nabanggit kanina, lahat ng ebidensya na nakalap ng arresting officer ay will be considered as inadmissible and therefore mapabaliwala yung isinagawang pag-aresto sa isang individual. Sa kabuuan, ito pong principle of exigent circumstances ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga otoridad na magsagawa ng isang warrantless arrest. No, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na nangangailangan ng agad-agaran o immediate action upang mapanatili ang pampublikong seguridad, mapanatili o maproteksyonan yung mga ebidensyang na-gather during the investigation, lalong-lalo na sa isang banta laban sa buhay ng ating pinakamataas na opisyales ng ating pamahalaan sa ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. So this principle is really applicable to the present situation. Pero ganun pa man, no, itong prinsipyo na to ay dapat ino-observe alinsunod sa ating saligang batas upang maiwasan ng pang-aabuso sa bawat karapatan ng bawat individual. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.